Almost 200 fake birth certificates, mostly from Davao del Sur, discovered. Hindi joke yan. Hindi joke yan, guys. Hindi ako nagpepeke dyan. Hindi ako nagjo-joke yan. Literal yan. 200 na fake birth certificates ang ginawa sa Davao region. Tapos, apparently, mga kotsero, yung mga nahuli dito sa dalawang Pogo Hub, karamihan ng mga papeles nila, dito rin nakukuha. At ang masakla pa dito, mga kotsero, kasabwat yung LGU. Kasi, dito sila sa Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Civil Registry yan. LGU yan. Hindi ko alam kung bakit Davao del Sur. Baka sa ibang mga kwento-kwentuhan, sasabihin nila, hindi, wag kayo dito sa Davao City kasi makahalata. Doon kayo sa Davao del Sur kasi remote area yan. Ganun. Hindi ko alam. Siguro, I don't know. Isip ko lang naman kung maglalaro yung isip ko, di ba? Kung maglalaro yung isip ko, iisipin ko ganun. Bakit? Alam naman natin, Davao City, naka-align yan sa mga Pogo. Tutulungan niya ng mga Pogo. Alam nating lahat yan. Nakita na nga natin yung picture ni Alice Go tsaka ni Digong eh. Wala pang eleksyon yun ha. Wala pang eleksyon yun. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede magpadala na nyo marami sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo. At pwede na kayong magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas through GCash, cash pickup sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan, nakikita nyo dyan, no? Sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan na si Sendwave for all of your remittance needs, guys. Hindi ko alam kung bakit sa Santa Cruz. Hindi ko alam ha. Pero definitely kasabwat yung civil registry ng LGU sa Santa Cruz, Davao del Sur. NBI, ang nagsabi niyan, hindi ako. NBI Region 11 Director Archie Albao said the fake documents were issued from 2018 to 2019. Diba, Gemma Yambaw? Paano ka matutuwa sa ganito, Ma'am Gemma, diba? Pero salamat sa super chat. Natutuwa ako dyan. Diba? Paano ka matutuwa? Tapos sakto siya 2018, 2019 nung nagkaroon ng Great Migration. Parang mga ibon eh. Nagkaroon ng Great Migration ang mga Chinese sa Pilipinas. Our effort to investigate these more or less questionable birth certificates that were issued to foreign nationals, particularly Chinese, should evidence warrant a case will be filed to those liable to the liable individuals. According to Albao, the NBI discovered this through its investigation as well as the collaborative effort with other government agencies such as the PSA, BI, and the LGU. So LGU mismo nilaglag nila sarili nila. Ricky's Vlog, salamat sa super chat. Rakis Vlog. He also affirmed that this is related to the arrest of a Chinese official at the office of the DFA in Davao City on July 9. Ito yung nabalitaan nyo ba yung nahuli sa DFA ng Davao. Davao City to ha, Davao City. Mag-a-apply siya ng passport. Philippine passport. Gamit niya mga papeles ng Pilipinas. Kumpleto. Meron siyang PSA, meron siyang, di ko alam po, driver's license. 2 ID yun eh. Tapos itong birth certificate niya. Tapos nabisto na yung birth certificate niya, peke. So inaresto siya right then and there. Itong Chinese national. Chinese eh. Diba? Paano ka nagkakaroon ng mga ID sa Pilipinas pero hindi ka citizen ng Pilipinas? Diba? What the F? The NBI said that its operative said he was arrested for violation of passport law, falsification of public documents, and concealing true name. It said that it received a call from the DFA about alleged fake counterfeit documents. Driver's license nga isa.
such as a birth certificate and identification card din sa PSA and driver's license. The Chinese national was brought to the NBI Southeastern Mindanao Regional Office where he underwent booking procedures. Ayun, huli. Pero ang dami nito, 200 na fake na birth certificates. So, paano pag yung mga 200 na pinagbibigyan nyo pala? Ito nakakaboy si Jan ay, ano yung mga kotsero. Halimbawa, yung mga, syempre, yung mga nakakasalamuhan nila dyan sa LGU, yung mga Pilipino, iniisip lang nila, uy, easy money. Easy money to. Okay to, easy money, di ba? Walang masyadong drama, etc. Okay. Easy money. Tapos, baka mamaya magulat-gulat na lang tayo yung 200, isa sa mga 200 na binigyan mo ng fake na passport na successfully na infiltrate ang Pilipinas, magulat-gulat na lang tayo, sleeper pala. Chinese sleeper cell pala. Ay, patay. Oh, good luck. Do you think it's impossible? Hell no. Hell no. O isa nga, naging mayor, di ba, Lemuel? Oh. Si Guo Huaping. Guo Huaping. Basta Guaping. Kung sino man yung taga-LGU ng Davao na yan, ha? May yaya kayo. Hindi nyo alam, papapasok na kayo ng mga taong sasakop sa bansa natin. Itong pinasok ni Digong na kalokohan, mas malala pa sa pandemya eh. Kasi buti yung pandemic, mga kotsero. Daanin mo lang sa paracetamol, di ba, yung mga symptoms ng flu. God forbid, hindi mo makuha yung malala, yung malalang version. But otherwise, titiisin mo lang yun. Tiis ka lang ng 1 week, di ba? Lagnating ka ng 1 week, tapos isolate ka ng 1 week. Tapos na, wala nang problema, okay na. Ito hindi. Tapos sasabihin ni Digong, Pogos are clean. Mukha mo. Yun ang nasabi. Mukha mo. Anyway, so hindi pa dyan natatapos ang drama ng Davao. So this is just one region of Davao. So this is Davao del Sur. Balik tayo sa Davao City. Ang Davao City, nagpalit ng hepe 3 beses sa isang araw. Ano kayo? Para lang kayo nag-basketball, no? Pinawisan. O palit ang t-shirt. Weird. It's so weird. In an unusual turn of events, the Davao City Police Office had 3 police chiefs within a span of 13 hours. Ano? Halimbawa yung unang-unang na-appoint, pumasok sa umaga. Tapos tinawagan siya before lunch. Oh, palit. Mali. Wait. Sasab muna sa isigan nito. Tapos, after lunch, so andyan na yung bagong appoint. After mga 2 or 3 hours, nagpaano lang. Before afternoon break. Wait. Palit tayo ulit. Tagta 3 oras sila. Nakakaloka. Sabi nga ni Senator Amy, nakakaloka. Ano nangyayari di sa Davao? Ba't kayo ganyan? Just 6 hours after he assumed office as officer in charge of the Davao City Police Office, Colonel Lito Patay, who had been linked to the bloody drug war of former President Rodrigo Duterte, was relieved from his post on Wednesday. At least ito alam natin agad kung bakit siya tinanggal. Kasi parte siya ng war on drugs eh. So yan, medyo obvious na yan. Alam na natin kung bakit. The order was relayed over the phone while Patay was presiding over a command conference. Kakatapos mo na mag-command conference, no? Bad trip. Patay at 8 a.m. on Wednesday took over the DCPO command from Colonel Rolindo Sugilion, who stayed for the post for about 2 months, okay? But he was replaced by Colonel Sherwin Butil, erstwhile head of the Regional Information and Communications Technology Management Division of Davao Region Police Office,
according to Major Catherine De La Rey, Regional Police Spokesperson. Butil was officially designated as OIC of DCPO effective Wednesday afternoon. So, Wednesday afternoon siya na. Iba na. Noong una si Patay, tapos si Butil. After ni Butil, I cannot believe how ridiculous this is. Promise. Only in the Philippines. Ay, naka. At 8:48 p.m. on Wednesday, De La Rey advised local reporters that a third police officer, Colonel Hansel Marantan, was designated as DCPO chief after Vice Butil. At 8:48 p.m., so kahapon, so may pumasok ng umaga, ito sa mga police doon, tapos sa tanghali, may pumasok na iba, and then, pagdating ng 8:48 p.m. nung Wednesday, De La Rey advised local reporters that a third police officer, Colonel Hansel Marantan, was designated as DCPO chief Vice Butil. Okay, so the recent shakeup in DCPO follows the replacement of all 19 station commanders. Napag-usapan natin ito isang beses, guys, di ba? Napag-usapan natin ito isang beses. Di ba, nung ano yan nung isang araw yan July 9, no? Nung isang araw, 19 na police officers or station chiefs ang tinanggal. 19. A move that raised Mayor Sebastian Duterte's eyebrows. Okay. Patay, now chief of Davao of the Regional Operations Division of the Davao Region Office, was among the Davao Boys who were assigned to Metro Manila to help boost the campaign against illegal drugs of then President Duterte in 2016. A graduate of PNPA 1996, Patay served as chief of the Tagum City Police or Tagum, Davao del Norte. From there, he became the commander of Batasan Police Station sa QCPD during the Duterte administration. And ayun, habang siya ang pinuno ng Batasan Police, may mga nakuha siya na administrative charges. Dahil may mga namatay doon sa kanyang war on drugs. Pero dismiss na yung case. Okay. Si Mejaldea ang nag-dismiss ng kaso. Okay. Lang siya, administrative cases lang kasi. Saying Patay's only participation in the bloody raid was helping the police commander of the 16 police officers in the operation. Hence, there was no substantial proof he had a direct hand in the killings. Okay. Later, Patay became the director of the CIDG ng Central Visayas. An earlier report described QCPD's Batasan Station, which Patay led, as having recorded the highest number of killings during drug operations in Duterte's first year as president. Yun lang. So anong ang ending yung yung highest performer ng kanilang ng war on drugs ang siyang na-assign sa Davao City. Wow! Promotion pala to. Grabe sila. Ang dami mong pinatay O sige, game. Ikaw ang sa Davao City. Anak ng tipaklong. But that's a weird that's a weird choice. Ba't kaya siya yung nilagay? Anong meron? Kasi alam naman natin, mga kotsero, isa sa mga dahilan kung bakit natanggal lahat ng mga ibang mga miyembro ng Davao City Police. Dahil sa kanilang pagmamanipula ng mga numero sa kanilang mga kaso. Nalaman yan ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Na nung nag-ikot siya, nakita niya na sa Davao City Police Office
ay mayroong reported na 41 rape incidents and 22 killings and 3 cases of physical injuries mula nung January hanggang May 2024. Ang problema, ito yung naging problema, guys. According to PRO 11 chief, may mga opisyal, some police officials kept 2 blotters. 2 blotter book. Yung isa is one of which was sanitized so as not to reflect the real situation. So, kaya pala sila yung safest, no? Sila yung safest city. Pinakamababa daw ang index crimes. Kasi 2 pa lang ang kanilang blotter book. Magandang technique yan, ha? Kung may ganyan technique, di ba? Di gayahin na lahat ng police offices, di ba? Pampaganda ng pampapogi ng numero. Baka mamaya sumunod na ang Davao City sa ano, ha? Tama nun? Tawag dun sa ano? Everything is fake in Davao City. Parang ano, yung sa everything in China is fake. mga tofu drug construction. Fake vegetables. So, yun. So, baka, yun yung dahilan kasi doon. Kaya pala ang ganda. Davao fakes everything. Davao fakes everything. China fakes everything nga pala. Davao fakes everything. Fake president. Fake mayor. Fake blotter reports. Ganda. Safe sa mga kriminal. Kasi alam nyo, it's really weird, mga kutsero, para sa akin. It's really weird. Weird talaga siya. Saan nakakita? Di ba? Police office, Davao City Police Office, may 2 blotter book. Fake simple president. Di ba yung fake naman talaga eh. Hindi naman talaga simple si hindi naman hamak na mamamayan si Rodrigo Roa Duterte. Lang ya. Fake pastor. Nabasa na. Ang daming fake. Fake pastor, fake birth certificates, fake blatter book, fake simple president. Kadiri. Fake son of God. Davao fakes everything. Grabe. Ay, grabe kayo. Hindi naman lahat ng tao sa Davao mga fake. Hindi naman. May kaibigan ako dyan. Hindi fake yun. No. Bait yun. Siya lang naman kilala ko taga dun eh. Taga Davao. It's, again, mga kucheros, para sa akin, no, it's really weird na yung ipinalit is, pero wait lang, ano ba talaga ang ending? Bakit si Lito Patay ang ba't dito sa umpisa 6 hours after Lito Patay was relieved from his post? So hindi siya yung inilagay. Ang labo kasi. Ba't kasi si Patay yung dinescribe dito sa ilalim? Gulo-gulo nyo dyan sa Davao City. Gulo-gulo nyo dyan. Anyway. So si Patay yung una. So siya yung morning. Tapos pinaltan siya ng butil sa hapon. Tapos sa gabi, ito sure na to. Kung ito si Marantan. Si Marantan ang DCPO. Siya na yun. Sure na yan. Simpleng bagay kasi. Alam niyo feeling ko kung bakit ang gulo-gulo, kung bakit sumobrang gulo ng ganito yung nangyayari sa Davao City. May involvement dyan feeling ko tong si Basti eh. Tapos, parang ayaw nyo dun sa tao dito, sa balasahang nagaganap. Pero alam nyo po kasi, kaya feeling ko, itong si Basti involved dyan sa gulo na yan. Sa kung bakit sobrang gulo na nangyayari ngayon sa Davao City Police.
Ang LGU kasi meron silang oversight na may somewhat overlapping oversight function sa mga police. Essentially, baka yung mga nauna tinanggihan nito. Feeling ko etong si Baste nakikialam dun sa sistema kung paano patatakbuhin yung LGU. Kasi may gusto siyang LGU yung police. Kasi may gusto siyang accomplish, 'di ba? Gusto niya i-accomplish yung war on drugs. So, baka sumusundot-sundot to si Baste. Kaya merong nagre-renegotiate doon sa level ng again, mga kotsero, that's a theory. Theory lang naman 'yun. Kasi kapag nangyayari 'yun, parang ang weird naman, 'di ba? Kasi PNP technically is under ng DILG. Sa ilalim po 'yan ng DILG. So, dapat susunod sila sa utos ng kanilang DILG secretary. If kung walang kung syempre nandiyan yung hepe nila. Pero ultimately nasa nasa jurisdiction sila ng DILG. Mukhang effective yung palit-palit ng yung reshuffle. Bakit? Kasi as of kanina may nanalo na ng 1 million pesos. I told you so. Magwo-work ang bounty. Dapat talaga dati pa ginawa to itong bounty. 'Di ba? Kibuloy's co-accused arrested in Davao. Huli ka ba to? May nanalo na. May nanalo na ng 1M, guys. Ayan na siya. Nanalo na siya ng 1 million pesos. Sino kaya ang jackpot sa 10 million pesos? Roleta para kay Pastor Canor. Pauline Canada was arrested in Davao City at 2 p.m. according to a UNTV news report. Oh, yan na. Diba? Tindi. So may 1 million na siya. Kung sino man yung nagbigay ng impormasyon para maaresto itong si Pauline Canada, may 1 million ka. At pa-jacket galing sa DILG. Ang pangit nun. May jacket ka ng DILG. Ginawa mo talaga yung sarili mong target. Anyway. So, ayan na nga ba sinasabi natin. Di ba noon pa natin sinasuggest yan? Noon pa. Sinasuggest na natin na magkaroon ng bounty. Kailangan talaga merong pera. Kasi kung walang pera, walang susugal. Di ba? Walang susugal. Oh, tingnan nyo. Nag-offer kayo ng pera. Ang bilis. So, ilang araw lang, may huli na agad kayo. Isa-isa na yan. Etong si Pauline Canada, imposibleng hindi magsasalita to. Yan, Pauline Canada na yan. Imposibleng hindi magsasalita yan. Sasalita yan. Sabihin mo na lang kung saan sa amin. Tapos, i-consider namin yan as cooperating with the authorities. Balay mo, maging mitigating factor. Oo. Nagsalita. Halimbawa lang naman, no? It's possible. We don't really know if it will happen, but everything is possible. Diba? Paano pag sinabi niya na no? Sige po, sasabihin ko po kung nasa si Kibuloy, sa akin na lang po yung 10M. Kailangan ko po pang hable. Kailangan ko po kasi ng pang-abogado. Ay, nako. So, may nanalo ng isa, may nanalo ng 1 million. 1 million pesos para sa nagchuchu kay Pauline Canada.
Sino kaya ang mananalo ng jackpot prize na Apollo Kibuloy? Abangan sa susunod na bola ng roleta ng Pastor Canor. Ang swerte, no, kung isang tao lang yung makapagbigay ng lahat ng information na yun, tapos lahat ng information na yun tama. Di ba? Ang swerte niya, no? Kung isang tao lang siya, 15 million kanya. Oo. But anyway, I have nothing against Davao City. In fact, maganda sa Davao. Maganda naman doon, mga kotsero. Maganda dyan. It's filled with beautiful people, beautiful scenery. Maganda sa Davao. Sa totoo lang. Ang napapapangit lang talaga sa Davao, mga Duterte. Try nyo, tanggalin yung mga Duterte dyan. Mas gaganda ang Davao City. Diba? Tanggalin yung mga Duterte dyan. Lalo yung mga yung mga Nipo. Yung mga Nipo babies na mga Duterte dyan. Tanggalin nyo. Mas gaganda ang Davao City. Diyos ko. Kasi what do you, ano pang makukuha nyo sa kanila, di ba? Yung tatay has been there for 20 plus years. Yung anak has been there for 10 plus years. Yung isang anak, ito namang isang anak, mga ganun din. Oh, tapos ngayon yung anak yata ni Pulong parang involved na rin sa politics sa Davao City. So parang, di ba? Umiba naman kayo. Umiba naman kayo dyan para maka-experience din kayo ng iba. Oo. So mga kotsero, hanggang dito na lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel at pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you tomorrow again sa ating next Coach Jared Live, guys. Bye everyone. See you tomorrow. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?